worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glory to God. Kamusta na kayo dyan, mga kababayan ko, kapatid, sa Pilipinas man o saan man kayong bansang naroroon. Ito ang Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Lagi ko sinasabi, this is a non-monetized video content ko sa YouTube. At kung napapadaan lang kayo rito, ito ay non-sectarian. This is only pag-share ko ng gospel sa inyo ng Panginoon. Lalo ngayon, yung mga tinatawag na, actually sa Pilipinas lang masyadong exaggerated ang oil price hike. Kundi na nagpagas ako rito, nasa Northern California. Hindi naman ganun kalaking tinaas ng gasolina rito. At saka yung bilihin, ganun pa rin. Kasi bumili ako kanina ng chicken feeds, mga patokan ng mga manok ko na this year sila ay mangingitlog ng marami. Meron akong sisiw na malalaki ni mga manok. 19. So kung ang lalaki doon ay mga 6, ay okay na yung matitira. Kasi gusto ko kasi yung fresh egg na manggagaling dun sa mga inalagaan kong mga manok para sigurado na ang kinakain nila ay healthy. Ganun pa man ay kamusta na kayo mga kapatid? Inuulit ko
Only in the Philippines talaga na ginagawang sensation yung gera, tapos i-connecta sa pagtaas ng gasolina kahit hindi dapat itaas ng mga negosyante kasi greedy Filipino talaga eh. Talagang yung walang umiiral na batas na hindi mahigpit talaga. Kung sino yung mayaman, lalong yumayaman sa Pilipinas. Kung sino yung mahirap, lalong naghihirap. Dahil nga, nababayaran ang hustisya sa Pilipinas at kung sino may pera, siya yung angat sa hustisya. At makikita ninyo na trilyon-trilyon peso, bilyon-bilyon ang ninakaw, imbis na sana ito ay magamit sa pagpapatayo ng tinatawag na mga oil depot sa Pilipinas o yung tinatawag na panghigop doon sa mga natural gas o resources, sapagkat pag mayroong mga natural resources na ganyan, sigurado may crude oil dyan sa Pilipinas. Kasi nga, ninanakaw lang ng ilang tao yung pera, imbis na ang gagawin ng gobyerno ay gagamitin ito sa pagdidiskubre ng mga tinatawag na black gold o crude oil. Subalit hindi nangyayari. Makikita natin, stupid as stupid does. Yung mga stupid ay estupidong ginagawa. Mga nag-aral yan sa mga college, they know how to speak English very well, but they're corrupt. They're stupid as insane kung tawagin. Stupid as stupid does. Ganun ang ginagawa nila. Kailangan mawakasan na sa Pilipinas yan yung ganyan. Kasi nga, hindi mararanasan na maraming Pilipino ang ginhawa sa buhay sa loob ng Pilipinas, kung ang corruption ay pinumumugaran ng gobyerno, ang bawat politician, lahat, mga magnanakaw talaga. Kaya makikita ninyo na yung mga binibigay na tinatawag na ayuda, alam nyo, portion lang yan ng mga ninanakaw nila, tandaan ninyo. Maliit na porsyento lang yan. Kaya wala itong mga pinunong ito, mga Pilipinong ito, ang utak nila ay imbis na advance, 80 years from now, ay advance ang mga iniisip nila, mga plano, pabagsak silang ganon, papunta sa Stone Age. Ganyan ang mangyayari talaga. Makikita nyo, nakita na ng China ang weakness ng Pilipinas. Walang oil, walang ay hindi makakausad ng military. Walang langis eh. Kaya, embargoin halimbawa o yung pwedeng hindi bigyan ng oil ang Pilipinas ng mga bansang merong oil at iipitin ang Pilipinas dahil sa sinabi ng China, halimbawa gano'n. Kasi nga, hindi kasi, ang isipan ng maraming Pilipino ay pang sarili. Imbis na makadiskubre sila ng mga natural resources doon sa Pilipinas para hindi na umangkat ng mga oil, ay hindi nila ginagawa kasi nga binubulsa lang. Sa daming islands ng Pilipinas, sa dami ng mga tinatawag na mga pwedeng pagdiskubrihan ng mga natural resources tulad ng oil o tinatawag na natural gas, ay magagawa eh. Kasi nga lang yung mga materials, yung mga pyesa na panghigop doon ay wala kasi nga ninanakaw. Ang mga tao kawawa naman talaga na kung hindi pa lalabas ng Pilipinas para maging katulong sa Saudi Arabia, sa Hong Kong na nangangamuhan sa mga Chinese at nagtatrabaho sa ibang mga lugar, Japan, Korea, Taiwan, para lang magkapera, imbis ng Pilipinas ay dito magtrabaho yung mga kababaihan lalo na yung mga nagpupunta sa Middle East, dapat sa Pilipinas na sila. Walang chance eh. Kasi nga, ang gobyerno, ang mga politician talaga sa Pilipinas, they are all. Nilalahat ko na corrupt. Ang corruption ay hindi lang sa pagnanakaw yan, kundi sa pagbibigay ng boto para ipasa ang isang batas na alam nila na ito ay bias at anti-poor. Ganun ho yan. Sa boto ng halimbawa, ipasa ang batas sa Kongreso, sa Senado, kapag corrupt ang mga nandyan, you don't need to stay in the Philippines kasi nga
Kapag nagkaroon ng tinatawag na war, ay collapse kagad ang Pilipinas. We don't know how many days o weeks na makaka-hold o laban lang ang Pilipinas, pero wala talaga. Because ang warfare ngayon ay technological advance. Wala ang Pilipinas na yung mga technological advance warfare o mga war machine. Wala eh. Buti pa yung Taiwan tsaka China, Japan, tsaka South Korea meron. At ang Indonesia, meron silang submarine. Ang Malaysia, meron mga Scud missile din. Pero Pilipinas, makikita natin na masakit man sabihin talaga na ang pamumuhay, kasi depende sa pamumuhay ng tao. Yung kapag ang mga buhay ng tao, gano'n na lang kahirap, ay indikasyon yun na ang isang bansa na yon ay hindi mananalo sa isang bansa kapag nagkaroon ng gera, pag sinalakay. Indikasyon ho yun talaga. Parang ang mangyayari sa Pilipinas ay yung nangyari sa Gaza. Hindi sa Ukraine, ang Ukraine, ang dami na nilang mga drones. Nakaimbento sila ng mga high-quality drones na makayang pasabugin ang 5 building sa isang bagsakan ng bomba. Drones lang yun. Sa Pilipinas, iniimbento nila? Hindi naman kayo pwede humingi ng tulong sa mga manananggal, yung nahahati yung katawan, yung lumilipad ay sa mga pelikula, yung mga manananggal na lumalabas yung dila. O yung mga aswang. Makikita natin dito na bakit ganon? Biktima ba talaga ang Pilipino ng kanyang sariling tinatawag na stupidity? Yes, biktima siya. Hindi natin pwedeng isisihin yung mga bansang nanakop kasi hindi tayo natuto. Sinakop tayo ng Kastila, nakalaya, hindi natuto. Sinakop ng mga Amerikano, nakalaya, binigyan ng independence, hindi natuto. Dumating yung mga Japanese, sinakop ang Pilipinas, nakalaya, tinulungan ng Amerika, hindi pa rin natuto. Yung Japan, biglang umusad sila. Ang Pilipinas, hindi pa rin natuto. Pinagmamalaki ng isang tao, Bisaya ako, taga Cebu ko, Ilocano ako. Who cares about your language o dialects? Hindi yun Kapag nakatira ka sa isang republic, kinakailangan ang pundasyon ng inyong pag-unlad ay yung advance kayo mag-isip. Magmula ngayon, halos 100 taon ang advance ninyo kung ano mangyayari sa mga darating na henerasyong Pilipino ay makikita ninyo, meron na kayo nakalatag na mga plano. Pero wala, anong plano? Nakaw dito, bulsa doon. Kupit dito, bulsa dito. Ganyan kayo mga Pilipino sa Pilipinas, di ba? Kaya ang mga Pilipino nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo para mabuhay lang. Pero talagang ang Pilipinas ay isa sa bansa na weak, napakahina, sa korupsyon ay pumapangalawa na lang sa Somalia to, Pilipinas. Pumapangalawa na lang ho talaga. Ang pagiging korupsyon ng Pilipinas ay hindi man katulad ng Somalia, ay pumapangalawa dahil ginagamitan ng tinatawag na blue collar, white collar, white collar. Ginagamitan ng white collar, ginagamitan ng tinatawag na edukasyon para o yung mga batas na ganyan paggawa. Alam niyo yan. Subalit naririto ako ay para magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Kasi darating ang panahon, pagkakataon, wala ng Pilipinas. Mawawala na ibang mga bansa, madidissolve na yan. Magkakaroon ng tinatawag na One World Order o tinatawag na New World Order. Meron akong babasahin dito sa Biblia. Marami nagtatanong, bro, who was the Antichrist? Sino ba yung mga Antichrist? Sino ba yung Antichrist na darating? Sinabi muna ni Jesus sa Mark chapter 13 verse 5. Babasahin ko. Sabi rito, and Jesus answering them, Mark chapter 13 verse 5, began to say, take heed, mag-ingat kayo, take heed, that no one deceives
you. Verse 6, for many will come in my name, meaning Christ. For many will come in my name, saying, I am He. O siya yung Kristo. And will deceive many. Unang-una, bago mag-appear yung actual Antichrist, ay binabalaan tayo ng Panginoon na mag-ingat kayo na huwag kayo magpapadaya. Verse 6, for many will come in my name, saying, I am He, and will deceive many. Unang-unang palatandaan na bago lumabas yung Antichrist, marami muna siyang ipakakalat na mga false prophets, false Christ, plural Christ. Marami siyang ikakalat muna. Lalabas muna sila. At ililigaw nila even the very elect. Sino ba yung very elect? Maging ang mga Hudyo. At yung mga very elect, maging ang mga nananampalataya na kay Jesus Christ, ang ating Panginoon. Kapag hindi nag-ingat, sila ay madideceive. Kailan darating muna yung mga... Ang tinutukoy dito yung biblical. Mamaya ko nababanggitin ng medyo konting world dominated na mga domination ng mga ibang country na anti-God o anti-Christ. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, huwag kayo magpapadaya. Yun ang sinabi niya. This is not a request, it's a command. Ang ating command responsibility is to take heed that no one deceive us. Because maraming darating sa pangalan ng Panginoon, mangangaral sila para iligaw tayo at sasabihin nila na sila yung I am He, sila yung Kristo, o sila yung pinili, o sila yung itinalaga. Sasabihin nila yon. Gagawa sila ng tinatag na foothold para yung authority ay mai-operate o apply sa mga taong makakakinig sa Kanya at maniniwala. Because He will deceive many. Alam natin, ang deceptions ay, ang deceiving spirit, ang mga nagdi-deceive ay mga kampo ni Satanas o si Satan himself. Makikita sa book of Genesis, diniceive niya, sabi ni Eve, been deceived by the snake. Deception ang ginagamit. Deception. Kahit ang iba't ibang religion, halimbawa yung mga Muslim, deception ang ginagamit nila, takiya ang tawag ron. Takiya. Takiya deception o tricks na palalabasin nila na sila ay mapayapa. Ang kanilang religion ay religion of peace. But it's not true. Because inside the religion, they gonna kill you or murder you or rape you. Kahit yung 6 years old. At ayun ang ano nila is to kill and to steal and to destroy lives. Yon ang gawain ni Satan. Sinabi na ni Jesus Christ yun. The devil or the thief comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ said, I have come to save and more abundant life doon sa mga taong makikinig sa Kanya, meaning eternal life. Ito muna isang palatandaan. Kanina nung nagdadrive ako, mga bandang alas 6, dadrive ako, umaga, 6 o'clock, bago mag-7. Yung Book of Revelation about the coming of the Antichrist, naisip ko kasi, nare-recall ko yung mga verses, yung mga may tinatawag na 10 heads with 7 horns, yung mga simbolo ng Antichrist na ginamit, yung mga horns, tapos 7 horns, mga ganyan. Nare-recall ko lahat ang Book of Revelation tsaka Book of Daniel, sa chapter 7, chapter 9, yan, mga ganyan. Nandun yung explanation niya. Nasa ano ako, kasi sa Amerika, dito yung intersection kasi may naka-paint lang na stop. Giveaway kung sino mauna ron,
pagbibigyan doon. Hihinto ka muna at least 4 seconds or 5. So, huminto ako. Nakahinto ako ganun kasi hinihintay ko yung mga nandun eh. Biglang yung Book of Revelation, yung mangyayari about the future, about the coming of the Antichrist. Biglang naisip ko, ang dami nagpi-feedback sa brain ko. Nakalimutan ko, nagdadrive ako, nasa sasakyan ako. Parang ang tagal kong nawala. Parang about days nawala. Parang nakaupo ko ng matagal na araw. Nakita ko lang may ilaw doon na hindi ko na puna na sasakyan pala yun. Sabi ko, ba't walang tumatawid na? Nagulat ako. Nagising akong ganun na buti wala sa likuran ko, kundi binusinahan ako. Hindi ko alam ilang minuto o ilang segundo ang nawala sa akin. At ang Book of Revelation, ang nakita ko, tsaka yung senaryo doon. Biglang natauhan akong ganun, nagdadrive pala ako. Pakiramdam ko, ang laking nawala sa aking oras, panahon, taon sa paghinto ko doon sa intersection ng sasakyan ko. Sabi ko, nakakaya naman kung merong bumusina pa sa likod ko. Pero gaano katagal yon? Parang ang tagal. Ang tagal ko nakaupo. Ano kaya ibig sabihin nun? Kaya nabuksan ko itong Kasi biglang pumasok sa isip ko about the end times. Kaya nga, sabi nga, who was the actual Antichrist? There's gonna be a actual Antichrist talaga. Dito, sinasabi rito, bago siya dumating, mag-appear yung Antichrist, unang-una, sinabi ng Panginoon, maraming lalabas muna ng mga false prophets, false Christ, false teaching. Kaya yung mga religion, kung ano man yung mga dominated religion ngayon, at hindi kinikilala ang Panginoon Kristo, kasama yun sa hinula niya, sinabi niya na lalabas muna ang mga false prophet. Sabi ng Apostol Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no one deceive you by any means. Let no one deceive you by any means. Ibig sabihin, huwag kayong maloloko ng sino man by any means. Even people inside the church or fellowship. Kapag naramdaman ninyo o nalaman ninyo na ang spiritong daladala niya doon sa inside the church ay hindi ito ang the same Holy Spirit na sinasabi ng Biblia, be careful. Let no one deceive you by any means. Hindi naman sinabi kung saang lugar to. Kasama rito yung mga inaatinan ninyong fellowship o sambahan. Na kapag ang tinuturo na ay hindi si Kristo ang Diyos, kundi ang mga nagtatag ng kanilang reliyon o kaya ang puring-puri ay yung pastor at hindi ang Panginoong Kristo at yung pastor ay nakikita ninyo na antipatiko na kayabag doon sa pulpito at akala ninyo yung authority niya ine-exercise over you, yun ay tinatawag na mga false teachers, false pastor yun. Mag-iingat kayo sa mga ganon. Na akala ninyo na ang kanilang buhay ay ibibigay nila para sa church o para sa mga mananampalataya, subalit hindi. Hindi nila gagawin, sila ay tatakbo kasi hirelings, sumusweldo sa pangangaral nila o nagkakapera sila. Ang sabi, let no one deceive you by any means, for that day will not come, yung tinatawag na pag-appear and the great tumultuous days and era para mag-appear ang Antichrist, for that day will not come unless the falling away. Merong falling away comes first. Ang sabi, unless the falling away comes first. Anong falling away comes first? Na maraming mga tao magdi-decline ang attendance sa pagpunta nila sa mga fellowship, and Christianity o Christian churches will gonna recede. Yung parang tubig na sa dagat na biglang nawala at lumitaw yung mga buhangin sa dagat dahil nawala yung mga tubig. Ang mangyayari daw muna, there will come first, yung bago dumating ang day or the last days or the day of judgment, either tribulation ay
magkakaroon muna ng falling away. Falling away comes first. Maraming mga tatalikod at hindi na mananalig kay Jesus Christ. Either itong mga taong ito ay magpapakonvert sa ibang religion, o sila ay magiging atheist, o sila ay magiging agnostic. Ang mga ito ay dahil sa tinatawag na preparation for the coming of the Antichrist. Kapag mahina ang pananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa huling araw, i-shake niya raw ang pananampalataya natin. At kung sino man yung malaglag, kasi ang maliliit na bato lang yung nalalaglag sa shifter, di ba? Pag malaking bato, malaking pananampalataya mo, hindi ka babagsak. Pero kung maliit lang, like grains of sand, ikaw ay babagsak sa pinaka-bottom. Kaya kayong pananampalataya, napakaliit lang. Ano sabi ng Panginoon kung ang pananampalataya mo ay sinlaki lang ng butil ng mustasa? Masasabi mo sa bundok na ito, anong pagkakaiba ng butil ng mustasa sa mga dust o grains of sand? Ay ano? Kasi yung butil ng mustasa, yung mustard na yon, ay tumutubo, nag-uugat, lumalaki at nagiging parang puno at binabahayan ng mga ibon. Ganun ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung mustard seed ay mayroong buhay. Ang salita ng Diyos sa atin, at the beginning is just like a mustard seed. Habang tumatagal, dinidiligan mo ng salita ng Diyos, ng Holy Spirit, ang pagpupuri sa Diyos, ng pagbabasa ng Biblia, ng pananalangin, nagkakaroon ng ugat sa puso mo at sa espiritu mo, sa spiritual mo, lumalago yung pananampalataya mo. Like a mustard seed. Pero sa huling panahon, ang mga tao raw na ito ay falling away. And the man of sin is revealed. Biglang magre-revealed ang son o man of sin o son of perdition. The son of perdition. Ang sabi ng verse, babasahin ko ulit, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away come first. And the man of sin is revealed, the son of perdition. Sabi sa verse 4, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God in Jerusalem, of course, showing himself that he is God by what? Performing miracles according to Revelation chapter 13 verse 13. He performs great signs so that he can make fire come down from heaven on the earth in the sight of man. Verse 14, and he deceived those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast or Satan, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. Nakikita ninyo, sino tong mga tao na to na halimbawa, yung mga political leaders ng mga bansa na nagpapatayo ng mga images nila. Example, halimbawa si Saddam Hussein, di ba? O kaya si Lenin, yung mga communist na yan, si Mao Zedong, yung mga communist na yan, mga nagpapatayo sila ng mga rebulto nila is a sign of na sila ay oppose sa Western civilization halimbawa, o sa democracy, o sa Bible. Kaya dito, ang sabi, yung Antichrist ay telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. Kaya itong Antichrist na ito ay, he is also human. Nagkaroon siya ng wounded siya, maaring he survived the assassination plot, pero siya'y nabuhay. Maaring siya'y nakomatose sa ikatlong araw, biglang nabuhay siya at parang walang nangyari sa kanyang gano'n na disgrasya o attempted na murder sa kanya, yung assassination. At siyang naging leader na kilala siya. Itong Antichrist na to, sabi ng Biblia na ito ay tinatawag na man of peace also. Gagamitin niya ang tinatawag na prerogative o yung tinatawag na promise peace. The peace that doesn't comes from God. Yung peace na ito ay
tinatawag na peace na siya ang nag-frame. Yung peace na yon, paano mangyayari na siya ay kikilalanin naman ng mga tao? Tandaan ninyo, ang Israel, ang mga Jewish people, they don't follow any religion. Which is good for them kasi sinabi ng Diyos kay Moses yon na huwag kayong susunod sa anumang religion, anumang tao, kahit sino mang propeta na sinasabi na kahit ang kanilang hula ay nagkatotoo, ay huwag ninyo silang susundin. At kung kayo ililigaw at papuntahin sa ibang Diyos, ay huwag ninyong pakinggan dahil nililigaw kayo ng mga propeta na yon at sinusubukan lamang kayo ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 30, kaya sinabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 12 verse 30, Jesus said, "He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad." Sinabi ng Panginoon na kapag hindi niya kapanalig, Matthew 12:30, who is not with me is against me. Yung Antichrist, he's not, of course, hindi siya aligned sa Bible at sa mga Christians. At siya ay against sa Panginoon. Kaya sabi na, he who does not gather with me scatters abroad. Ibig sabihin, ito ang formula ng Antichrist na divide and conquer, divide and rule. Sabi ng John 1:1, he came to his own and his own did not receive him. Makikita natin, nung si Jesus Christ ay nagpakilala sa mga Hudyo, sa mga Jews, na siya ang tagapagligtas, siya ang Savior na inihula sa Isaiah 53 verse 3, sinabi niya na he came to his own and his own did not receive him. Dahil nung nangaral ng Panginoon ay hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Ilan lang yung mga Hudyo. Hindi siya tinanggap ng mga tinatawag na Jewish religion o ng mga Pharisees, mga Sadducees. Hindi siya tinanggap. Sapagkat inihula na yun sa Isaiah 53 verse 3. Sapagkat makikita natin yung mga miracles o mga himala na ginawa ng Panginoon, yung pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling ng mga may sakit, ng mga may keto, nagpalakad ng mga pilay, lumakad sa ibabaw ng tubig, gumawa ng mga himala, nagpakain ng maraming mga tao mula sa ilang pirasong isda at tinapay. Subalit hindi pa rin yun. At ang Panginoon nung mamatay at muling mabuhay ay hindi pa rin naniwala yung mga Hudyo. Kaya makikita natin na hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. For now, hindi siya tinanggap. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 5 verse 43, I have come in my Father's name. Sabi niya sa mga Hudyo, and you do not receive me. If another comes in his own name, him you will receive. And Jesus Christ told them plainly na kapag may dumating sa inyo na ibang Kristo, ay tatanggapin ninyo. Ang tatanggapin ng mga Hudyo, ng mga Israelites o mga Israeli ngayon, modern Israelis o modern Jewish people na nasa religion ng Judaismo, ay yung Antichrist. Hindi nila namamalaya na Antichrist pala yun. Kasi itong mga taong ito, they want freedom. They want peace and freedom from any discrimination sa buong mundo. At ang makakagawa lamang ng tinatawag na appeasement sa ibang mga tao tulad ng mga Arab world at ibang mga tao ay yung Antichrist. Merong gagawin ng Antichrist na
ikalulugod ng mga Hudyo at ng mga hindi Hudyo, ng mga Muslim o ng mga Arab o ng mga Hindu, Buddhist sa panahon na yon. Magkakaroon kasi ng tinatawag na kapayapaan na gagawin. Ang tinatawag na 7 years peace pact doon sa Israel at sa buong lugar na nasasakupan niya. At hindi lang yon, sa buong mundo. Kung may United Nations pa sa panahon na yon. Ang sabi rito, the Jews will receive the Antichrist with an open arms. Thinking na ito ang Messiah, the exact Messiah. Bakit nila tatanggapin ang tinatawag na Messiah na yon as their own Messiah? Unang-una, ang mga Jew, kapag hindi kababayan nilang Hudyo, ay hindi nila tatanggapin. At nasubukan na natin yan nung panahon ng Roman Empire. Hindi lang Roman Empire, balik tayo doon sa panahon ng Babylonian Kingdom, ng Babylon, nung inatake yung First Temple at giniba ni Nebuchadnezzar. Pagkatapos, dumating si Cyrus, King Cyrus ng Persia, which now modern Iran, ay pinahilintulutan yung mga Hudyo na i-rebuild nila yung templo, kaya nagkaroon ng Second Temple, pamamagitan nila Mordecai, Nehemiah, Ezra, tinayo nila. Nagpasalamat sila. Pero dahil si Cyrus ay alam nila na isang Persian, ay hindi nila kinonsider na Savior o Christ o Messiah. Ang pagkakaalam nila kay King Cyrus ay isang political leader ng naging asawa ay si Esther na isang Jewish. So, ang Antichrist na kilala nila, ang Antichrist na darating ay sa Israel mismo ay hindi foreigner. Bakit hindi foreigner? Kasi hindi naman nila tatanggapin yun eh. Yung mga foreign birth leaders, they just, halimbawa, tinutulungan sila, they just right there to help them kasi ang paniniwala nila para ma-establish ng gusto ang nation of Israel. There will be like 7 years of peace pact doon sa Israel. Na pagdating niya, nag-reveal yung Antichrist. 3.5 years of death ang kasunod naman nun. Kasi puputulin niya yung 3.5 years. Because that was a treaty, the fake treaty, o tinatawag na false peace. In order to what? To disarm Israel o disarm the Jewish people. Makikita nyo sa Daniel 9:27 yon. Kasi ang Israel, bago dumating ang Antichrist, ay magiging isang superpower sa Middle East. Until now, nasa kanila yung mga tinatawag na high value technology na mga weapons. Sa susunod nga, gagamitin na nila yung tinatawag na acoustic weapon nila na through only sound. Meron na silang laser ngayon. Susunod, yung through acoustic sound ay kaya nilang pasabugin ang isang lugar na hindi madedetect kasi gagamit lang sila ng acoustic sound o something like in a sci-fi movie. At nasa Israel ang pinakamagagaling ng mga tinatawag na mga yung Air Force nila at yung mga bombers nila. At nasa kanila rin ang tinatawag na intelligence, yung tulad ng mga Mossad, tulad ng Zionist movement nila, ay para protektahan ng Israel, yung bansa nila na hindi na maulit dati yung Holocaust, yung ginawa ni Hitler sa kanila. At hindi na maulit ng sino mang bansa, whoever country na merong layunin ng Israel ay ubusin.
So ang Israel militarily ay magiging powerful. Maging sa business sa panahon na to bago dumating ang Antichrist. Israel is getting more military, mightier. Yung military nila ay nagiging mas sophisticated. Sila ay nagiging powerful. Dahil sa Genesis chapter 15 verse 18 hanggang 21 na ipinramis ng Diyos kay Abraham ang promised land. Ang promised land ay hindi yung modern Israel lang ngayon. It's just only a small portion. Merong ipinangako ang Diyos kay Abraham na yun kung tinatawag na Levant. Pag sinasabi na Levantine promise, itong original, from the Wadi El Arish o River of Egypt, doon sa Egypt kung saan sila tumawid noon, tapos yung Mount Sinai Peninsula, yun ang pinaramis ng Diyos kay Abraham. Kasi sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng malakaran mo, maapakan ng iyong mga paa, magmula sa Ur of the Chaldees, lumakad siya doon sa Euphrates River bago siya tumawid, nakaabot pa siya sa norte, papuntang malapit sa tinatawag na Turkey. At hindi siya pinatuloy ng Diyos sa Turkey, yung modern Turkey o Constantinople noon, Istanbul, yung mga ganyan. Doon lang siya sa portion ng Assyria at pagkatapos ay tumawid siya papuntang Syria at Lebanon. Tapos Canaan, doon siya nagsettle. At yung mga nilakaran niya kasama yung Jordan, kabuuan ng Jordan kayo, modern Jordan, Nabatean kingdoms nung araw yon. At yung Saudi Arabia, nandiyan yung mga tinatawag na mga kingdom also ng mga Edomites noon at yung ibang mga kingdom, noon. At nalakaran niya lahat yon. Kaya Levantine, yun ang pinangahawakan ng mga Jewish people until now. Yung promise nila ng Kanaan ngayon is just a small portion sa tunay na promise kasi nga sumuway sila sa Diyos eh. Kaya dun lang sila nailagay, minsan na itatapon pa sila, di ba? Nagiging napakalakas nila. Kaya yung tinatawag na Levantine o yung pinaka-promised land kay Abraham ay from the Wadi El Arish o River Egypt to the Euphrates River ng Iraq hanggang sa Syria sakop nila. Magiging, ayun ang promise lang talaga. Hanggang Iraq, kalahati ng Iraq, dun sa Euphrates River, Syria, Lebanon, Jordan, at yung parts of Saudi Arabia, yung mga nilakaran ni Abraham. Makikita natin na ang Jerusalem ay nandun pa yung tinatawag na mosque na Al-Aqsa Mosque at yung Dome of the Rock na ipinatayo ng mga Umayyad Caliph, ni Abd al-Malik Abin Marwan nung 685 hanggang 691 AD nung mga panahon na yun. Doon nagkaroon nasakop din yun ng tinatawag na mga Ottoman Empire. At yung Ottoman Empire ay bumagsak, nag-collapse ng 1453 o later than before World War II, totally collapsed. Kaya ito yung lupa talaga ng Israel na ito ang kaya nagpapalakas ang Israel ng puwersa ay hindi man nila namamalayan, pero ito yung lugar na ipinamana kay Abraham. Yung lugar na yun na Levant kung tawagin. Tinatawag na matabang lupa, yung promised land ho talaga. Ayun talaga yun. It was promised to Abraham in Genesis chapter 13 verse 17. Kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham, "Arise, humayo ka, walk in the land through its length and its width, for I give it to you." Ginawa niya yun. Matapos umalis siya sa Ur of the Chaldees. Yung Ur of the Chaldees ay nasa halos boundary ngayon ng modern Kuwait. Pagkatas nilakad niya sinundan niya yung Euphrates River, naglakbay si Abraham. At nung naglakbay siya, maaring siya he was only like 40 years old or 50. Kasi 70 years old nung mababasa ninyo yung nagkaroon na ng interaction siya sa Diyos.
At nilakad niya yung Euphrates hanggang sa pinakadulo noon. Almost ma-reach niya yung part ng tinatawag na Caucasus Mountain. Although malayo pa yung Caspian Sea. Pero hindi siya pumunta masyado roon. Doon lang siya sa mga Assyria. Pagkatapos, ayun ang kingdom noon. Yung Syria, Lebanon, yan. Yung nasa boundary ng modern Turkey ngayon, napuntahan niya. Pero hindi siya pinapunta ng Diyos doon sa mga land of the Hittites. Mga Hittites kingdom yun noon. Yung Turkey noon. Dating Hittite kingdom yun. Na kung saan naging Constantinople also. Naging Byzantine, Constantinople. Naging part ng Roman Empire noon. Pero doon pinalakad siya pagkatapos nag-stay lang siya sa Kanaan. Ito ang Promised Land. Ngayon, yung Antichrist ay, tandaan ninyo, kaya lang tatanggapin ng mga Jew ang Antichrist ay ano? Dahil meron siyang background na Jew. Paano ma-infiltrate ni Satanas, halimbawa ang Israel? Kinakailangan magkaroon ng trust muna ng Israel sa isang magiging leader na ilalagay ni Satan. Tulad yan ng example, makikita ninyo, nung lumabag ang mga Israelites o mga Hebrew people, nung si Moses ay nasa mountain, at tinatanggap niya yung Ten Commandments, sino ang nag-utos sa mga Hudyo na gumawa ng false gods na cow o guyang ginto kung tawagin? Mga Israelite din. So within the inner circle nila, sila yung gumawa. Isa pa rin yan. Makikita nyo, sino yung mga nag-traitor sa Israel noon? Halimbawa, kay King David. Sino? Yung anak niya, si Absalom. At diretsahan niyang nilabanan yung tatay niya, si David. At yung mga asawa ni David, yung di ba? Sinipingan ni Absalom in full view of men, in public. Parang nanood ng pornography. So, sa sariling pamilya, di ba? So, palapitin na natin, sino ang nagkanulo sa Panginoon Kristo? Si Judas Iscariot na from the tribe of Judah. Malinaw. Now, within the family circle, kaya ano sabi ng Panginoon? Na ipagkakanulo ng anak ang kanyang ina o ang kanyang ama, mga kapatid o ipagkakanulong bawat isa. Ang magiging kalaban ay ang sambayanan. Ganito mangyayari sa Israel. Kapag na-reach na nila ang peak ng power, military power, yung ekonomiya nila malakas, ay ilulur sila o i-deceive sila ni Satan. Ang gagamitin ni Satan ay ang within the branch of Judaism o mga Hudyo mismo. Paano mangyayari yung gano'n? Makikita ninyo, maging si Dan, inihula siya na magiging snake siya sa paanan, sa daanan, at tutuklawin niya yung mga horses ng kalaban. Never naging simbolo ng mga anak ni Israel yon. Kasi ang snake ay isang traitor na animals. Walang kaabog-abog, matutuklawin ganyan. Although may mga snake na pinipili nila ay umiwas, pero ang katotohanan niya ng snake ay kapag nakaamoy yan sa dila nila ng mga chemical yung mga chemical sa air, ay they don't care if it is animal or human, tutuklaw sila. Kasi hindi naman nakakakita sila eh. Ang nakikita lang nila yung heat signature ng tao na alam nila na may buhay doon. Manunuklaw sila.
So, ang Antichrist ay hindi ko na patatagalin kasi maging sa Apostle John, sinabi niya sa Book of Revelation na yung trono ni Satan ay nandun sa modern Turkey na dati ito ay kingdom ng mga Hittites na nakuha ng mga nag-collapse na yon, pagkatapos nakuha ng mga Greeks, yung tinatawag na now Turkey. Nagkaroon ng mga Macedonia doon. At naging Byzantine Empire, naging Constantinople, yung lugar na yon. So maraming wars and battles doon. At nandun din sa kanila yung tinatawag na Seven Hills. Minsan ang pinagbibintangan ng maraming Christian ay yung Rome. Na kasi may Seven Hills doon, baka yun daw yung Antichrist na Seven Hills. Actually, yung Italy o yung tinatawag na Rome ay kinopya na ng tinatawag na mga panahon na yon doon. Yung modern Turkey ngayon na Little Rome noon, nung hindi pa nagiging Turkey, nung hindi pa nagiging Islam, ang Byzantine Empire o Constantinople na ngayon ay Turkey o Turkey. Nandun ang Seven Hills. At nandun din yung throne ni Satan. Nandun daw. At hindi maaalis yun. Kasi sabi ng Book of Revelation, di ba? Ang mag-alis ng prophecy dito sa Book of Revelation ay aalisan ng Diyos ng karapatan sa buhay na walang hanggan, di ba? So nandun yun. Basahin ninyo yung Book of Revelation na yung throne ni Satan ay nandun. At tingnan natin para madali nating masubaybayan din na makita. Ang sabi rito, I know your works, Revelation chapter 2 verse 13, and where you dwell. I know your works and where you dwell. Sinasabi niya sa church, sa mga tao. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you where Satan dwelled. Doon mismo sa Asia Minor, which is now modern Turkey. Until now. Kaya yung Antichrist na lalabas, meron siyang bloodlines. Jewish. Meron siyang prototype Jew. DNA. At madaling tanggapin ito ng mga Jew. Ang inaakala nila ito ang Savior natin. At saan maaaring manggaling ito? Either sa tribo ni Dan. Kasi yung tribo ni Dan, maaalala ninyo sa 144,000 na mga niligtas ng Diyos sa Revelation. Yung mga na-convert kay Jesus Christ na wala si Dan. Naalis na siya sa 12 tribes of Israel. Si Dan. Si Dan ay, nung itinapon sila, doon sila itinapon sa Assyria. Example, yung Israel sa Assyria, yung malapit sa mga tinatawag na mountains doon, Armenia, ganun. Doon sila. Pagkatapos, yung mga lahi ni Dan ay nag-migrate naman, hindi pa balik sa Israel papunta doon sa land of the Hittites o Constantinople ngayon, which is modern Turkey. Doon sila nagkalat ng DNA nila. At yung iba, nagpunta sa Central Asia, like Kazakhstan. At yung mga taga-Kazakhstan naman, na mga nagpuntahan naman dun sa tinatawag na modern Turkey din. At yung mga tinatawag na Khazaris, yung mga na-convert doon, ay ito naman ay yung mga nagpuntahan, naglakad naman, papunta saan? Now, Ukraine. At ibang portion ay sa Russia. So, sa mga lahi ni Dan yun.
So meron pa akong babasahin dito na either lalabas din ito as Antichrist kasi Jew rin eh. May DNA siya, prototype ng DNA ng mga Hudyo. Hindi papayag ang mga Israelites na maging savior nila o Messiah nila, Mashiach nila ay foreigner o westerner. O yung tinatawag na white race o yung tinatawag na Arab, hindi. O Asian. Kinakailangan ito ay patunay na meron silang dugo ng mga Jew o normal na Jewish o regular Jew, parang ganun. Hindi converted, kundi may prototype na Jewish DNA. May babasahin ako sa inyo rito. Natatandaan nyo ba si Reuben o Ruben na anak ni Leah sa Genesis chapter 35 verse 23? Anong ginawa ni Reuben? Si Reuben ay panganay na dapat siya ang magli-lead. Pero hindi nakita ang kanyang pagiging leader o pagiging panganay nainggit sila kay Joseph. Nainggit sila kay Joseph. At kinuha yung damit na colorful kasi nga siya lang merong ganun eh. Favorite ni Jacob eh, ni Israel. Ngayon, ang ginawa nila ay ibinenta nila sa mga traders, mga Arab traders. At yung traders na yon papunta sa Egypt, doon siya ibinenta sa mga Egyptian, di ba? Si Joseph. At yung damit ni Joseph ay tinubog sa dugo para palabasin kinain lang ng animals o ng leon o ng bear. Itinapon muna nila si Joseph doon sa balon na walang tubig para iligtas sa susunod. Makikita nyo, si Reuben ay wala nga siyang nagawa sa mga kapatid niya. Dapat panganay siyang susundin, di ba? Bakit ang pagiging panganay ay lumampas sa kanya? At yung pagiging panganay ay actually binigay ito doon sa mga anak ni Joseph na mga Egyptian na half Egyptian, half Hebrew na si Ephraim tsaka Manasseh. Pero hindi bababa sa kanila ang Messiah kundi kay Judah. Na ang nakita ng Diyos yung puso ni Judah ay ito ang nararapat. Dito dapat bababa ang Messiah na sinabi niya, di ba? Put all of the blame on me, my father. Kasi kinakailangan bumalik sila sa Egypt para bumili ng pagkain. Ayaw nilang ibigay yung bunso nilang kapatid na si Benjamin. Kasi baka mamatay rin sa daan. Pero nag-garantya si Judah na put all of the blame on me, my father. Kung hindi ko siya nailigtas kung hindi ko naibalik na buhay sa inyo, put all of the blame on me. Makikita niyo si Ruben anong sabi, Tatay, Jacob, Father, papuntahin niyo na, pasamahin niyo na sa amin. Kapag hindi namin naibalik si Jacob, patayin mo yung mga anak ko. Kita mo, inililigtas siya sarili niya. 2 strike na siya, 2 strike na siya kay Jacob. Gagawin pang mamamatay tao si Jacob ng mga apo niya. Yung sinangkalan ni Ruben ay yung kanyang mga anak. Pero kay Judah, hindi. Put all of the blame on me. Alam niyo ang nangyari kasi kay Ruben? Sinipingan niya yung asawa ni Jacob, isang asawa niya. Kasi nung mga panahon na yon, pwede ka mag-asawa ng ilan eh. They're not Muslim. They're not Jewish people yet. Ayun ang norms noon. Dahil kokonti pa ang mga tao noon, baka ganito rin yung sa mga Pilipino nung araw, sinauna, di ba? Maraming asawa rin. Nung panahon na yun, padamihan ng asawa. Wala pang Biblia noon, wala pang kasulatan, wala pang batas. Pero ngayon ito ay nilagdaanan ng Diyos sa pamamagitan ng Ten Commandments, mga kasulatan at sa sinabi ng Panginoon din. So ang ginawa niya ay nagkaroon siya ng sexual relationship kay Bilha, na asawa ni Jacob at ito ay alalay o maidservant ni Rachel. O Rachel, mababasa nyo either Rachel o Leah.
So, nalaman ni Jacob yun, nagalit. Kaya yung pagiging panganay niya ay lumampas na sa kanya. Ngayon, nakita ni Satan yun. Na si Reuben ay magagamit niya ang taong ito in the final rebellion. Paano nangyari yun? Ang sabi ng 1 Chronicles chapter 5 verse 1, Reuben defiled his father's bed. His birthright was given to sons of Joseph, Ephraim, Manasseh. Sabi ng verse 2, but Judah prevailed over his brothers, and from him came a ruler. Si Reuben, dahil dinefiled niya ang kanyang tatay, yung birthright, pagkapanganay, ay lumampas na sa kanya, ibinigay sa anak-anak ni Joseph, na si Ephraim tsaka si Manasseh. Pero hindi bababa sa kanilang Messiah doon. But Judah prevailed over his brothers and from him. Paano nag-prevail? Bakit si Judah ang pinili ng Diyos? Ang sabi ng Genesis chapter 43 verse 9, Judah said, I myself will be surety. Iginagarantya ko ang aking sarili sa inyo, Ama. Kasi nung panahon na to, nagkakagutuman na kundi pa sila pupunta sa Egypt para bumili dahil si Joseph ang governor doon, di ba? Para bentahan sila ng barley, ng mga pagkain. I myself will be a surety. Pinaka-katibayang prenda. Surety for him kay Benjamin. From my hand you shall require him if I do not bring him back to you. Sabi niya kay Jacob na kanyang father. And set him before you. Si Benjamin nga yung bunso, na hinihingi as proof ni Joseph, kundi nga sila spy, pero alam niya na kapatid niya yun. Then let me bear the blame forever. This is ang tinatawag na typology ni Jesus Christ. Then let me bear the blame forever. Dalhin ko ang lahat ng kasalanan o pagsisi. This was exactly what Christ did. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who himself bore our sins in his own body on the tree, which is cross, that we, having died to sins, might live righteousness, by whose stripes you are healed. This is exactly God is looking for. At nakita niya kay Judah. And from the tribe of Judah, lumabas si King David. At doon kay King David na gumawa ng mga salmo awitin, doon lumabas sa kanyang family nung lumipas ang mga panahon na si Jesus Christ ay from the tribe of Judah and then kay King David. Dahil si Joseph and si Mary, they all came from the tribe o sa family lineage ni King David through Solomon and Nathan, yung magkapatid. Pero ang nakuha ng Panginoong Jesucristo ay yung title as Messiah, as King of the Jews, as King of Israel through the bloodline of King David down to Solomon and down to Joseph, and from Nathan down to Mary. Dalawa yung na yun. Tinatawag na lineage ng ni David. Isa kay Solomon, isa kay Nathan. Yung kay Mary ay kay Nathan. Yung kay Joseph ay kay Solomon. Although si Jesus Christ hindi niya biological father, si Joseph, si Mary ay nanggaling kay King David through Nathan, yung kapatid ni Solomon. Kaya makikita natin dito, by birthright, si Jesus Christ ang panganay ni Joseph. By birthright. Tulad ng ginawa kay Judah. Hindi siya panganay, pero yung birthright ay ibinigay sa kanya, isinalin sa kanya, ipinasa sa kanya, para doon bumaba
ang Messiah. Through birthright. Not through lineage or tinatawag na sexual intercourse para magkaanak. Through birthright. Kaya sabi rito na yung meron akong nabanggit sa inyo na yung tungkol nga kay si Reuben, nagkaroon siya ng sexual relationship sa asawa ni Jacob, ang pangalan ay Bilha. Nagbunga yon. Nagbunga, nagkaroon sila ng anak. At ang naging anak ni Bilha kay Reuben ay ang pangalan ay Joel. At si Joel, naging anak niya si Shemaya. At si Shemaya ay naging anak niya si Gog. At si Gog ang naging anak niya si Shimei. Ito ay mga nanggaling doon sa... At yung mga lahi nila ay kumalat din. Milka, Hisan, Reala. Pero hindi ito anak ni Leah. Tandaan nyo, si Reuben at saka si Judah ay tunay na magkapatid kay Leah. Yung unang pinakasalan ni Jacob. Si Rachel, ang magkapatid lang dyan ay si Joseph tsaka si Benjamin. At yung ibang mga kapatid niya pa na sa tinatawag katulong o alalay o slave, kung tawagin nila nung panahon na yun. Makikita niyo sa 1 Chronicles chapter 5 verse 4. Babasahin ko muna rito. Ang sabi rito ng Biblia, sa verse 4. Babasahin ko muna sa verse 1. Now the sons of Reuben, the firstborn of Israel, he was indeed the firstborn, of course. But because he defiled his father's bed, his birthright was given to sons of Joseph, the son of Israel. Si Ephraim tsaka si Manasseh. So that the genealogy is not listed according to the birthright. Yet, verse 2, Judah prevailed over his brothers, and from him came a ruler, although the birthright was Joseph's. So makikita natin, yung birthright napunta na kay Joseph through his two sons, si Ephraim at si Manasseh. Pero yung tinatawag na ruler, na darating yung ruler, yung Messiah, yung Christ, ay mula kay Judah. And then, the sons of Reuben, the firstborn of Israel, were Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. Yung tunay na mga anak ni Reuben ay si Hanok, Palu, Hezron, and Carmi. Subalit dahil sa kahihiyan na ginawa niya, nagbunga yun at inilagay lang, hindi na inilagay kung sino yung nanay ng isang anak niya. Ang pangalan ni Joel na naging anak niya kay Bilha, na asawa rin ni Jacob. Tandaan ninyo, ang Biblia ay totoo. Nasalita na Diyos sa totlong istorya na nangyari na walang tinatago ang Diyos, walang sugar-coated. Lahat ng kasamaan ng tao nakalagay dyan upang matuto tayo na wag natin gawin yun. The sons of Joel were Shemaiah, his son, and then Gog his son, Shemaiah his son. Yung mga anak ni, sa pagkakasala, sa defilation ng bed ni Jacob, ay si Joel. At yung Joel na ito, nagkaroon ng anak, Shemaiah. At nagkaroon ng anak, si Shemaiah, ang pangalan Gog. Ito na. Maalala nyo sa Bible, na yung Gog and Magog, he is the same Gog. Yung lahi niya. Na yung final rebellion, yung lahi niyang Gog. May lahi na naman ni Abraham within the family.
si Gog from the land of Magog. Paano nangyari yon? Ito ba yung same Gog? Yes, this is the same Gog. Maalala yung sinabi ng Panginoon na ang inaama maglalaban sa huling panahon kasi ang magiging kalaban ay sarili mo sa sambayanan. So makikita natin, yung Gog na binabanggit dito ay kumalat din ang lahi nito at nung itinapon sila sa Assyria, sila yung tinapon kasabayan na ang lahi ni Dan doon sa Assyria. At sila rin yung mga nagpuntahan doon sa now modern Turkey, at before it was the kingdom of the Hittites, the empire, and become the Constantinople, Byzantine, yung mga ganyan. Macedon. Sila yung kumalat doon. At ito rin yung mga tao na naglakbay, nagmarcha, papuntang the land of Magog, which is what? Russia. And then some went to the northern part, which is Europe. Itong mga lahi na to. Pat marami sa kanila ang concentrated doon sa land of Magog, which is Russia. Magog na bansa. So dito, makikita natin dito na kung ang Gog na ito, lahi ni Gog mismo si Gog, sila lang nagpapangalan niyang Gog. Yung lahi na yon ni Reuben na anak niya sa pakikiapid niya sa kanyang madrasta o asawa ng kanyang tatay, ay nagbunga, ito ngayon ang gagamitin ni Satan in the last days para sa final rebellion naman after yung Antichrist, which is nanggaling naman kay Dan, na nawala na siya sa tribes of Israel, si Dan. Totally. Siya yung napunta naman dun sa modern Turkey ngayon. At yung Antichrist na yon, taga ron yun, at doon pa rin doon sa inuupuan, trono ni Satanas, nandun, sa Seven Hills. Seven Hills yun, sila yung original Seven Hills, hindi yung Vatican ng Rome, hindi yun. Yung Seven Hills ay yung mismo doon sa kingdom na yung Seven Hills na yun, yun din yung kingdom sa mga Hittites na kinatatakutan ni Abraham na puntahan, kaya hindi siya pinapunta ng Diyos doon sa Turkey. Hindi pa sasakop ng Diyos yung Turkey na yun. Although kaya ipasakop ng Diyos kay Abraham pagdating ng araw. Pero hindi, kasi yun ang trono ni Satan. Yung part ng Turkey na yon na merong nandun din yung Nicaea, isa rin yun sa mga hills kung saan yung doctrine ng Trinity, ng Diyos, ng mga Christian ay doon nabuo. Doon din yung Thessalonica. Kaya may Book of Thessalonians. Yung mga lugar na yon, 7. Kung basahin nyo sa history na lang, mag-google kayo, makikita nyo, 7 hills nandun. So makikita ninyo na doon itinapon, doon nag-migrate mula sa itinapon ng mga Babylonians, yung lahi ni Dan, tsaka lahi ni Joel na siyang pinagmulan ng lahi ni Og o ni Gog. Ni Gog. At napunta siya roon sa lugar na yon. At tinatawag nga rin sa Biblia nung araw, Magog din yun eh. Maraming Magog kasi. At siya isa sa parting Russia. So whatever place it is, na ang lalabas na final rebellious na tao ay magmumula sa lipi ni Reuben na humiwalay na anak niya sa pagkakasala, anak niya doon sa asawa ni Jacob na pangalan ni Bilha, at ito ay nag-stay na roon sa lugar na yon na kung saan yung modern Turkey ngayon, nandun yung DNA nila. At either ito ay pupunta ito ay yung mga angkan niya ay nasa Russia naman, yung iba ay it doesn't matter anymore kung ang pinanggalingan nila ay dito mismo kay Joel, na si Gog ay lumabas dito, ay sila yung final rebellion na gagawin. Aatakihin nila yung Jerusalem. Kasi wala nang templo sa Jerusalem pag bumaba ang Panginoon Kristo. Kasi yung templo na patatayo ng Antichrist, yung third temple, wawasakin ng Diyos yung pagdating ng Panginoon Kristo.
yung liwanag niya, malulusaw lahat ng mga bato ron, yung mga templo ron. At ang isi-set up lang ng Panginoon, hindi templo, kundi throne. Trono niya doon sa hill part ng Jerusalem, o Mount of Olives doon. At makikita ng lahat ng tao ang trono ng Panginoon. At there will be a perfect weather, walang bagyo, perfect weather for 1,000 years. At walang mamamatay na tao. Wala magpapatayan kasi iginapos si Satanas at walang temptation. It's just like heaven on earth. Yung sinabi ng Biblia, di ba? Na heaven on earth. Tingnan natin yun. Nabasa ko rin yun yung heaven on earth. Ang sabi, Isaiah 65 verse 17, Behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered or to come mind. Nevertheless, 2 Peter 3:13, Nevertheless, we according to His promise look for new heavens and new earth in which righteousness dwells. This is a new heaven and new earth. Ito, right here. Ito pala, sa prayer ng Panginoon. Yung binanggit kong dalawang una, ito ay tinatawag na the end of all things. At ilalagay tayo sa new heaven and new earth, which is called New Jerusalem, na meron tinatawag na 4 corners, na meron tinatawag na mga 12 dimensions. Dito sa Matthew chapter 6 verse 10, ang sabi sa prayer, di ba? Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yun. Yung earth ay just like heaven. Kapag bumaba ang Panginoon sa Kristo for 1,000 years, nandun yung trono niya, isa-set up niya, and then we can freely walk all over the world. Yung mga makakasama doon sa paghahari ng Panginoon sa millennial reign of Christ. At ang mga island, sabi nga after ng tribulation, maglalakaran, and then they will magdidikitan at magkakaroon lang ng isang landmass sa panahon na yon. Sasabihin ng iba, it's impossible. It takes a million years. No, for our Lord Jesus Christ, it will take only like a second kapag bumaba na siya. At ang lahat ng mga man-made structure na ginawa ng tao ay magme-melt, magkukulaps. At magiging ang earth sa panahon na dumating ang Panginoon sa Kristo ay just like Garden of Eden paradise. Lahat yung pagbaba ng paa ng Panginoon doon sa tinatawag na Mount of Olives na yun, doon sa Jerusalem na yon, ay may split biglang yung hill at lalabas yung tubig. Mababasa niyo sa Old Testament yun. Tingnan natin yon sa ito, basahin ko muna itong sa Isaiah 41 verse 18. I will open rivers in desolate heights and fountains in the midst of the valley. I will make the wilderness pool of water and dry land springs of water. Ito na yung pagdating niya. Na, tingnan natin dito sa ating Zechariah yon. Ito, Zechariah chapter 14. Thank God, naalala ko. Zechariah chapter 14. And in that day, His feet will stand on the Mount of Olives. Ito, pagbaba ni Jesus Christ, nating Panginoon. And in that day, His feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two. Magi-split from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north and half of it toward the south. Pag nag-split yun, and then there will be a valley, and then the water ay lalabas doon sa pinagtungtungan ng paa ng Panginoon. Living water yon. At lahat ng madaanan ng tubig na yon, magkakaroon ng mga puno, halaman na mabubuhay. At yung even yung mga animals na long ago pa na extinct, ay magre-revive, mabubuhay kusa sa panahon ng pagdating ng Panginoon.
Malinaw na Zechariah chapter 14 verse 4. So dito, na tandaan ninyo, we're looking not for the Antichrist. We should be careful, at sabi, take heed na hindi tayo ma-deceive ng mga espiritu ng Antichrist o yung mga padating na mga Antichrist, yung mga ahente niya na ikinakalat niya sa buong mundo. Remember, there is only one Savior, our Lord Jesus Christ. He is the Messiah na darating. He is the Messiah, the Mashiach. Siya ang tunay na daan, katotohanan at buhay. Siya ay darating mula sa mga alapaap para tayong lahat ay kanyang makasama sa kanyang paghahari sa mundong ito ng pararana sa atin ng 1,000 taong paghahari na hindi tayo namamatay, nagkakasakit at walang gera, walang natural calamities. Lahat ay perfect weather world. And then after that, after the millennial reign ng Panginoon, pakakawalan yung si Satan sa kanyang kulungan. At for the final rebellion, dadayain niya ang land of Magog, Gog, and the land of Magog. He will gonna use again yung mga may prototype Jew DNA. And then, sa pagmamarcha nila papunta sa Jerusalem, babagsakan sila ng apoy kaagad. At uulihin sila ng buhay ng mga angels ng Diyos. Yung mga taong sumama sa kanya, kay Satanas, at si Satanas mismo, at mga fallen angels niya, and then they will throw them alive doon sa lake of fire. And then they will be punished by God doon sa lake of fire forever and ever. At wala nang magiging kasalanan o tukso sa mundo sapagkat si Satanas ay nahatulan na. At tayo ipapasok na doon sa era na kung saan ang new heaven and new earth ang ating magiging final destination, ang kaharian ng Diyos mismo. This earth, it won't gonna last. Kapag dumating na ang oras na yon, na we don't need to wait for another millions of years or thousands. If it is time to hihipan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anghel niya, yung trumpet, that's the counting. And then the counting begins. Stay in the Lord. Only Jesus Christ, siya ang author ng life, ng buhay, at siya ang katotohanan, daan, at buhay. Maraming po salamat, Brother Joe. Ito ng karamihan ko pananampalataya katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen.